Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekend messages for August 26 and 27. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome po kayo sa ating channel. At paalala lang na general reading po ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Okay? Kung hindi man po mag-resonate sa inyo, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading. At sulat nyo po yan sa comment section sa baba ng video. Thank you! Capricorn, seek. Ayan, naghahanap kayo. Parang naghahanap kayo ng kalinga, naghahanap kayo ng affection, naghahanap kayo ng pag-care siguro ng mga tao sa paligid ninyo or even pagmamahal ng Panginoon sa inyo, no? Maaaring merong pinagdadaan ng challenging times ang ibang Capricorn dito, no? So, yun ang aking napipick up dito. Maaari din na merong mga questions kayo sa sarili ninyo or sa Panginoon na hindi ninyo nahahanapan ang kasagutan outside yourself, no? Kaya, go deep within, no? Mag-solitude kayo, Capricorn. Get in touch with your soul, no? Get in touch with yourself because you will be able to find the answers from deep within you. Kung ano man ang hindi ninyo mahanapan ng kasagutan from your outside world, okay? Self-sabotage, ayan, be careful, Capricorn. Don't get in your own way, no? Learn to get out of your own way, Capricorn, because imbes na dumating na sa buhay ninyo kung ano man ang mga blessings na dapat para sa inyo, kung ano man yun mga minimithi ninyo sa buhay, you know, if you are going to get in your way, diba, nako, mas ma-delay pa ang pagdating ng mga blessings na yan sa inyo. Kaya yun, this is a wake up call for you, no, wag na kayong mag-negative talk sa sarili ninyo. Wag na kayong mag-isip ng mga negative thoughts. Wag na ninyong hayaan na magkaroon kayo ng mga negative feelings and emotions, because that can definitely derail, no, the blessings, the plans, the ideas ninyo na gusto ninyong isakatuparan, or maaring sana papunta na sa inyo ang mga blessings na yan, but you know, it will be delayed a little more time until na makapag-declutter ka, makapag-clear up ka ng mga negativity sa isip at sa puso ninyo. Okay? Gratitude, isa pa rin napaka-importanting reminder ito sa inyo to always be grateful for everything that you receive sa buhay ninyo. Okay? Be grateful. Always appreciate kung ano man ang mga biyaya na dumadating sa buhay ninyo. It's because, you know, parang susi yan, ano, sa gates ng universe, na pag lagi kayo nagpapasalamat, ina-appreciate ninyo mga blessings na dumadating sa inyo, that opens up the floodgates of more blessings, abundance, and prosperity into your life, Capricorn. Kaya, this is a beautiful reminder for you, no? Let go. Ayan, let go of self-sabotaging techniques na ginagawa ninyo, Capricorn. Now is the time to let go and release anything and everything that doesn't serve your highest good. Kasama na yan ang pagsa-self-sabotage ninyo, yung pag-negative self-talk ninyo, yung negative thoughts, feelings, and emotions, no? Kaya kailangan ng linisin ng mga yan. Remove na yan sa buhay ninyo because that is not going to help your situation sa ngayon, okay? So, what else? For Capricorn, we have a mother's love. Ayan. So, maaring ano kayo ngayon, maaring hinahanap-hanap ng inyong nanay, ang inyong kalinga, ang inyong pagmamahal, ang inyong atensyon. Maaring yung mom ninyo is malayo sa inyo. Maaring nagtatrabaho kayo sa malayong lugar and hindi ninyo kasama ang inyong mom. So, maaring gano'n. And maybe, because of your busyness and seriousness of life na talagang kinabibilangan ninyo, maaring you don't even have time to call or mag-video call or magbisita man lang sa mom ninyo, Capricorn. Kaya, yung parang
maring lagi kayong iniisip ngayon ng mom ninyo, and maybe, siguro nararamdaman din ninyo na your mom needs you, your mom is trying to send you a message energetically, kaya maaring napapanaginipan nyo siya, maaring napapanaginipan ninyong uuwi kayo, bibisita kayo sa mom ninyo, or maaring napapanaginipan ninyo na tinatawag kayo ng mom ninyo, yung mga ganon, because, talagang sa puso ng nanay, siguro talagang she is longing for your love, for your attention, and for your time. No, Capricorn? So, yun ang akin na pipick up dito for some of you. So, you may need to call her, you may need to pay a quick visit, or, mag-video call man lang kung hindi posible na makabisita kayo physically. Diba, Capricorn? So, that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages. No, sorry, this is your weekend messages for August 26 and 27. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome. You're super welcome po sa channel natin. And maraming salamat po sa pagbisita. At general reading po ito, kaya hindi po ito magra-resonate sa lahat. Kung hindi man po mag-resonate sa inyo, you can still claim all the positive energies po or positive messages sa reading na to. Virgo, new beginning is in your horizon. This is super beautiful, no? Napakaliwanag ng puno, no? So, parang napakaliwanag ng mga bagay or sitwasyon na magsisimula sa buhay ninyo ngayon. Or maaaring kung ano man ang sisimulan ninyo sa ngayon, kung ano man yung fresh start na yan sa buhay ninyo that is going to bring light talaga sa buhay ninyo. Parang yun yung mag-i-inspire sa inyo lalo, yun yung magpapa-ignite lalo ng passion ninyo about life, or yun ang magpapaliwanag ng inyong damdamin or kaisipan, or yung buhay ninyo in general. So, this is really beautiful, high vibration energy ang napipick up ko dito sa new beginning na ito. Kaya, you need to be ready for that, no? Virgo, we have dream talk. You are divinely guided, no? Virgo, kung ano man ang new beginning energies na nandyan sa inyong horizon, kung ano man yung mga bagong simulain, fresh start, no, na it's about to unfold sa buhay ninyo, it feels like you are being watched over by the spirit realm. Talagang ginagabayan kanila, no? Binabantayan kanila, pinoprotektahan kanila while you are navigating that new beginning sa buhay ninyo. So that is really beautiful. We have Animal Kingdom. Ayan. So maybe some of you are a pet lover, no? Maaaring nagvo-volunteer ang iba sa inyo sa mga shelters, nagro-rescue, or maybe you are a pet owner, no? Virgo. What else? We have a child's love. Ayan. So this is maaring for those parents na Virgos, maaring you are longing for your child's love, maaring you are longing for the child's attention sa inyo, Virgo. So yun ang akin napipick up dito for some of you. Maaring namimiss nyo na masyado yung iyong mga anak, no? Maaring nasa malayong lugar kasi kayo, maaring nagtatrabaho kayo abroad, or malayo kayo geographically and physically sa mga anak ninyo. Kaya yung para ngayon that you are, parang nag-i-emote siguro kayo, nagre-reflect kayo, and na pumapasok sa isip ninyo ang mga anak ninyo, namimiss ninyo sila, matagal na siguro ninyong hindi nakakasama, hindi ninyo nakakausap, yung mga ganon. Kaya parang ngayon, parang lumalambot masyado yung puso ninyo because you are missing your children, no? What else? We have ground yourself, and Virgo, you are all over the place, no? Maaring there is an imbalance na nangyayari sa buhay ninyo, hindi kayo makapag-isip ng tama, nasa tamang direction, or alam mo yun, hindi kayo makapag-desisyon, no? If you are facing a decision making ngayon, kasi yung parang
you're all over the place, ang dami ninyong iniisip, ang daming nagbabranch out na mga gagawin sa isip ninyo. Kaya, yung hindi kayo makapag-concentrate. Wala sa sentro ang sarili ninyo, ang isip ninyo. Masyado kayong distracted, minsan irritable, hindi na kayo alam mo yun, yung patience, parang napakaigsi na lang, or maybe yung iba nawawala na talaga ng pasensya sa mga nangyayari sa buhay ninyo. Kaya, you are being invited here to ground yourself. Okay? Ground yourself. Magmuni-muni muna kayo. Mag-step back muna kayo. Pansamantala lang sa daily routine ninyo, sa hustle and bustle ninyo, sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, para nang sa gayon ay makapag-meditate man lang kayo, Virgo. You really need this. You really need to spend time alone para makalma muna ang inyong sarili from head to toe. Okay? So, Virgo, that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekend messages for August 26 and 27. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. You are very welcome sa ating channel. At maraming salamat po sa inyong pagbisita. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng mga positive messages and energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Thank you. Light. You will be surrounded with light. And ang totoo naman, you are composed of energy and light talaga, Taurus. Kaya ngayon, kung meron mang pinagdadaan ng mga challenging situations ang iba sa inyo dito, use your own light, para i-shed ninyo yung sarili ninyong liwanag into that dark circumstances na meron kayo sa sarili ninyo. Okay? So that you will be filled with light, you will be filled with positivity, and therefore, makakapag-attract kayo ng positive things and situations and experiences into your life. Okay, Taurus? We also have gratitude. Ayan. So, this is an invitation for you, Taurus, to be grateful for everything that you have in your life. Maliit man yan, malaking blessing man yan, whatever it is, that is still a blessing. Kaya, iniimbitahan kayo dito to always say thank you. Thank you, universe. Thank you, God, for this blessing. Dahil lang sa gayon, when you are practicing your gratitude attitude, talaga naman na yung pasasalamat na yan, yung pag-acknowledge na yan, sa blessings na nare-receive ninyo, parang susi yan sa pinto ng universe, wherein magbubukas ka ng more blessings, prosperity, and abundance into your life, Taurus. Kaya napakahalaga na sa paggising pa lang natin, pagdilat ng ating mga mata, or sa paggising ng diwa natin sa umaga, always say thank you. Always the first word that you should say is thank you. 'Di ba? Thank you for another day. 'Di ba? Yung mga ganon. And kahit ano pa ang dumating sa buhay ninyo within the day, always say thank you, And eventually you will see, You will see na mas magaan ang buhay, may mga problema man tayong pinagdadaanan, solutions will come to you. Kusang lalapit ang solusyon sa inyo din, Taurus, And you will receive more blessings. We have cleanse. It's about time to cleanse your energy field, or cleanse your thoughts, your feelings, or your physical space, or yung living space ninyo at ang yung work space ninyo. So maaari din talaga na cluttered ang inyong paligid, kaya naman nagiging cluttered din ang inyong isip at ang inyong damdamin dito, Taurus. Maaring since it's weekend naman, maaring yung project ninyo ngayon is to,
mag-declutter talaga, mag-purify and detoxify yourself, and mag-organize and mag-clear up, no, ng inyong mga kalat sa inyong physical space. So that is really beautiful. Kasi yung ano talaga, no, pag ang environment natin, nakikita ng mata natin, magulo, makalat, napakalaki ng impact niyan sa pag-iisip natin, sa psychological aspect natin, no? Nagiging stress din tayo, diba? It causes us stress. Kaya napakagandang unahin natin yung physical space natin, linisin, organisahin, tanggalin ang mga kalat, mga clutters, no? Put everything into its right place, and do the inner work, no? Do the inner work next. Mag-declutter kayo ng energy field niyo, ng isip at ng mga damdamin niyo, Taurus. Okay? So that you will get back to center. Okay? Mother's love. Ayan. Your mom is missing you. You know, Taurus, ang nakikita ko dito, nalulungkot ang mom ninyo. Maaring matagal na kayong hindi nagkakausap ng mom ninyo. Matagal na kayong hindi ang tawag dito, dumadalaw, yung mga ganon. If your mom passed on already on the other side, you know, parang siguro na napapanaginipan mo siya, no? Yung mom ninyo. Maaring napapanaginipan nyo siya because she is sending you message na she's there. Hindi kanya iniwan. She's still caring for you. She's watching you over kahit nandun na siya sa other side, you know. And maybe she's asking for your prayers, no? So yun ang akin na pipick up dito. This is not going to resonate with everyone, okay, Taurus? So just take as it resonates. But if your mom is still around, you know, yun ang nagpipick up ko, na maybe nalulungkot ang mom ninyo because maybe hindi nyo siya nakakausap, hindi ninyo siya nakikita for so long, and she is longing for your attention, for your love, for a little bit of your time, no, na makausap ka man lang. Yung parang ganon, no? So yun ang akin na pipick up dito. So maaring she's sending you messages, text message, PM, yung mga ganon, or kung ano-ano pa, but maybe sa sobrang busy ninyo siguro, no? Hindi kayo nagkakaroon ng pagkakataon na tawagan man lang ang mom ninyo or bisitahin, no, physically. So yun, namimiss ka niya, Taurus. Sobrang namimiss ka ng mom mo. Stand your ground. Ayan. So huwag ninyong hayaan, no? Ang iba sa inyo dito, Taurus, maaring may sitwasyon that you are being intimidated by other people. Huwag ninyong hayaan na ang tawag dito, bumaba kayo sa standards ninyo just to conform with other people. Huwag ninyong hayaan na apak-apakan lang kayo ng ibang tao dyan. Stand your ground, stand for what you believe in, and fight for what you deserve, okay? Taurus, kailangan panindigan ninyo ang inyong sarili at panindigan ninyo kung ano ang mga pinaniniwalaan ninyo, okay? So, Taurus, that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.